Welcome to Tandang Sora Women's Museum. Bukas na ang Tandang Sora Women's Museum, ang kauna-unahang women's museum sa bansa. Makikita dito ang iba-ibang sculptures, libro ng kasaysayan ng mga kababaihan at ang special exhibit na Historical Philippine Timeline. Nakiisa sina Mayor Joy Belmonte, Senator Rizzo Hontiveros at iba pang mga opisyal ng Quezon City sa pagbubukas ng museo. Pinarangalan ang Schools Division Office ng Quezon City bilang overall champion sa ginanap na 2025 Regional Festival of Talents. Ang mga nanalong estudyante ay magiging kinatawan ng NCR sa National Festival of Talents sa Ilocos Sur. Bukas na ang kauna-unahang branch ng Ultra Lagray Fitness Studio sa Bonavida Center sa Barangay Laging Handa, Quezon City. Matapos magdeklara ng dengue outbreak sa QC, patuloy ang anti-dengue misting at spraying sa iba-ibang barangay na may kumpirmadong kaso ng dengue. Layo nitong mapigilan ang pagdami ng mga lamok na may dalang dengue. Safe space para sa kabataang Q-citizens. Idinaos ang QC Safe Internet Day for Children 2025 na may temang Together for a Better Internet. Sa pangunguna ng REACT Project, katuwang ang pamahalaang lungsod. Target nitong paigtingin ang kampanya sa digital safe space para sa kabataan. Idinaos ang Information and Service Caravan on Child Labor Prevention and Elimination para sa mga batang manggagawa at kanilang pamilya sa QCX Business Center Quezon Memorial Circle. Katuwang sa proyekto ang Department of Labor and Employment, NCR. Nakatanggap ng iba-ibang serbisyong pangkalusugan ang mga residente ng Barangay Loyola Heights mula sa Department of Health at Pamahalaang Lungsod sa ilalim ng Puro Kalusugan Program. Kabilang dito ang pagkuha ng kanilang blood pressure, blood sugar at kolesterol. Nag-turnover ng iba-ibang kagamitan ang Pamahalaang Lungsod sa Eugenio M. Lopez Jr. Center for Media Arts Senior High School na nakatuon sa media arts education tulad ng multimedia production, journalism at broadcasting. Sa pamamagitan ng mga bagong kagamitan, mabibigyan ng oportunidad ang mga mag-aaral at guro na mapalawak lalo ang kaalaman sa industriya. It's fun time and learn time for QC Kiddos. Idinaos ng QC Kabahagi Center ang Eat, Play, Love na isang post-Valentine's Day celebration na handog ng lokal na pamahalaan, JCI-QC Sampaguita at People Sharing Organization para sa children with disabilities. Nag-enjoy sila at natuto ng mga structured play na makakatulong sa pag-develop ng kanilang cognitive at motor skills. Matagumpay rin ang maikling lecture tungkol sa early disability detection at intervention sa ginanap na Mastering Milestone Developmental Surveillance Training for Community Health Workers. Kasama ng QC Kabahagi Center sa proyekto ang Developmental Pediatricians ng Philippine Children's Medical Center Neurodevelopmental Pediatrics Section. Isinagawa ang bloodletting activity ng Order of the Triskelion, Quezon City Hall, katuwang ang pamahalaang lungsod at Philippine Blood Donation. Bumisita sa lungsod ang mga kinatawa ng Department of Transportation para pag-usapan ang rehabilitasyon ng 6 na istasyon ng Light Rail Transit Line 2 sa lungsod Quezon. Ibinahagi nila sa pamahalaang lungsod ang magiging epekto nito at kung nakalinya ito sa mga programa ng lungsod. Nagsilbing keynote speaker si Mayor Joy Belmonte sa kauna-unahang Leadership Summit 2025 na pinangunahan ng Student Council ng Philippine Science High School. Nakiisa si Mayor Joy Belmonte sa selebrasyon ng ika-75 anibersaryo ng pagkatatag ng Barangay Horseshoe sa Lungsod, Quezon. Prioridad ang lahat ng sektor sa QC. Sumali ang 120 senior citizen organizations sa orientation na pinangunahan ng Barangay and Community Relations Department. Ibinahagi ni Mayor Joy na mahalaga ang kanilang partisipasyon sa mga programang isinusulong ng Lungsod, Quezon. Personal na nag-abot ng tulong pinansyal si Mayor Joy sa 140 pamilyang biktima ng sunog sa mga barangay ng UP Campus, Project 6 at Bagong Pag-asa. Nakatanggap ng 10,000 ang homeowners habang 5,000 naman sa renters at sharers. Nakatanggap din ang mahigit 300 senior Q citizens ng financial assistance at grocery bags sa ilalim ng Social Welfare Assistance Program ng lokal na pamahalaan. Binigyan ng 150 benepisyaryo ng Feel a Battle Kits mula sa QC Small Business and Cooperatives Development and Promotions Office at Climate Change and Environmental Sustainability Department.
Nagsimula ng magtrabaho ang 31 senior citizens at 40 persons with disability sa iba-ibang stores ng Jollibee Food Corporation tulad ng Jollibee, Chowking, Greenwich at Burger King. Sila ay magtatrabaho ng 5 buwan sa ilalim ng Special Employment Program ng lungsod. Idinaos ang harana sa QC a choral competition bilang selebrasyon ng National Arts Month na handog ng Quezon City Tourism Department. Itinataguyod nito ang sining at kultura sa mga kabataan. Nagwagi ang New Era High School bilang champion at nagkamit ng 40,000 pesos prize. First runner-up ang E. Rodriguez Junior High School na nakatanggap ng 35,000 pesos habang ang third runner-up ang Quirino High School na nanalo ng 30,000 pesos. Nakiisa ang Quezon City Government sa ikalawang araw ng in-country event of the Leaders in Innovation Fellowship Program. Tinalakay ng iba-ibang departamento ang mga proyekto ng lungsod. Bumisita sa City Hall si Filipino chess master Almario Marlon Bernardino Jr. na nagkampiyon sa 3rd Laos International Chess Open 2024 sa Vientiane, Laos noong Setyembre. Siya ay lalahok sa darating na chess festival sa Surabaya, Indonesia at sa Sydney International Open 2025 sa Abril. Bring the crown, Zoe! Mainit na tinanggap ni Mayor Joy si Miss Zoe Haniman mula sa Barangay Tatalon. Nakakatawan sa QC sa darating na Miss Universe Philippines 2025 pageant. Handang magbigay suporta ang lokal na pamahalaan. Sa Q-Citizen artist na si Agong Dayaw Sikam, isang dating mag-aaral sa libreng guitar lesson sa Barangay Masagana. Ngayon, siya ay graduating student na sa Philippine High School for the Arts sa Los Baños, Laguna. Mas pagtitibayin pa ng lokal na pamahalaan ang mga programa ukol sa HIV at AIDS sa pakikipagtulungan sa Pilipinas Foundation Incorporated at University of the Philippines, Diliman. Patuloy ang pag-iikot ng mga District Action Offices at QC Engineering Department sa iba-ibang lugar sa lungsod upang linisin ang mga kanal at ayusin ang mga bangketa. Nakiisa sa banal na misa si Mayor Joy bilang bahagi ng selebrasyon ng kapistahan ng Barangay South Triangle. Dinaluhan ni Mayor Joy ang misa para sa kapistahan ng luklukan ni Apostol San Pedro na idinao sa St. Peter Parish Shrine of Leaders. Nanumpa ang mga bagong opisyal ng Quezon City Parent-Teacher Association Federation District 2. Nagsilbing inducting officer si Mayor Joy sa bagong punong barangay ng Doña Josefa na si Louie Muñoz. Alaga ang kalikasan sa QC. Nagpulong sina Mayor Joy Belmonte, Information Technology and Development Department OIC, Mary Ann G. Cruz at mga representative ng DocuWare at Infinivan Incorporated upang pag-usapan ang inihahandang document management system para sa mga internal processes sa Quezon City Hall. Layo nitong maging transparent at mapabilis ang paikot ng mga dokumento sa iba-ibang departamento sa lokal na pamahalaan. Nagpulong ang mga miyembro ng Quezon City Climate Action Council upang tiyakin na nakaayon ang mga programa ng lokal na pamahalaan sa pangangalaga sa kalikasan. Binigyang diin ni Mayor Joy na mahalaga ito para matugunan ang masamang epekto ng climate change. Tinalakay sa pulong ni Mayor Joy at opisyal ng Association of Barangay Captains ng District 3 ang kanilang hinaing sa barangay at kung paano mabibigyan ng solusyon ang mga ito. Mainit na tinanggap ni Mayor Joy ang mga mag-aaral ng Quezon City University na qualified sa VEX World Robotics Championship na gaganapin sa May 2025 sa Dallas, Texas, USA. Nakipagpulong ang Quezon City Government sa Child Protection Network Foundation Incorporated para sa idaraos na Ako para sa Bata Conference sa Nobyembre. Ipinahayag ng SM Malls North EDSA ang kanilang mga plano sa nalalapit na pagbubukas ng SM North EDSA Busway Concourse.